sabihin, Marami na. marami talaga, ha? Kaya nga, sabi ko, ang tinatarget nila, yung mga actually, ang tinatarget nyo ng mga Duterte. Ayan, you're back, Balakuba. I'm sorry, bigla ka nawala. Ano yung sinasabi ko? Actually, ang mga tinatarget nilang mga Duterte supporters, itong PCIJ, ganyan, ang mga tinatarget niyo, yung mga pina-follow nyo rin. True. Bakla sabi nila, uy, pinost, bakla pina-follow mo kasi sila. So, ako talaga, well, I really think that kayo na mga PCIJ or whatever, you are secretly a fan of Duterte aligned content creators. Kasi talaga, mabusisi yung kanilang investigation. Admirable talaga Ito kasi, admirable yung work nila noon. Actually, I look up to them at the time kasi nga, sino ba yung mga panahon nung panahon na yun? Iba na kasi ngayon eh. Pero ngayon kasi, PR work. It's PR work na lang talaga sila. So, si Joey, si Mark, si Ana, sino si Real Enlighten? Who is Real Enlighten? Bakla meron silang mga page na hindi natin alam. Ay, mo sa live. Oh, am I correct or am I not correct? Anyway, so, ako talaga, hindi, magtataka ako kung yung mga Pilipino, I think kasi silent ang mga Pilipino ngayon kasi hirap sa buhay. Pero I really think deep inside ng mga Pilipino, galit na galit. Mo na akong dali sa China. Pinahirapan mo na akong dali sa China because di mo isusuot. Ayun. Pupunta ba anyway, malamang. Malamang sa malamang. Pupunta ba kayo dito? Kasi sinabihan naman kayo ng PCIJ na mga... Oo. Tangina ng PCIJ, no? Chikahin natin yan mamaya. Alam mo si Regina? Alam mo yan si Regina? Wala na siyang magawa, girl. Naawa ko sa kanya. To be honest. True. Teka lang, muna, tapusin ko lang muna itong Regina, naawa ako sa'yo, ha? Gusto ko na i-address si Regina Cabato. Regina Cabato, naawa ko sa'yo. Kasi, mukhang nung high school ka, you were unfucked, unloved, and nobody wants you. Alam mo yung mga gano'n na, bright naman sila nung high school. Bright ka naman nung high school. Pero nung high school ka, nobody really wants to touch you, fuck you, whatever, because wala. Parang, most probably you graduated high school a virgin, ganyan. Tapos, alam mo yung gusto niya marami siyang patunayan. Gusto niya maging member ng cool group nung high school siya. Kaya nga siya nag-Ateneo eh. Lalo yung mga Ateneo, mga social climber. At may mga sambwa. No? Ha? Yes, exactly. Kaya nga, kita mo, di ba? Kita mo, parang out of the blue, may ganun to kang eksena sa buhay. Parang, So, naawa ko sa kanya, girl. Parang gusto niya talaga maging kasapi ng cool group. Kasi nga, di ba, at yung cool group kasi sa kanila, ito yung mga sosyalerang mga kakampings. Na parang syempre, pag sosyalera kakamping, kailangan hate mo. Lahat ng hate nila. Lahat ng hate nila. Yeah, para loser. Kaya nga ako naawa kasi napaka-loser eh. Parang, ganyan, kayo ba mga friends? Ganyan ba kayo makipagbarkada? Na pag hate ng barkada mo, kailangan hate mo? Kasi ako pag ganon, iiwanan ko yung tao kasi ang cheap. Parang loser naman ko, hate mo. Hate ko, wag lago yun. Ano na lang, end of friendship. Maraming tao sa mundo. Ano ito iba dyan? Correct. Oo. Exactly. So, hindi makasabay si Regina Cabato, yung sa PCIJ. Kagabi, yung tinatalakan ko kagabi, si Regina Leon. Iba na naman si Regina. Isa ba yun si Regina Leon? Oh my God. Ay, mga bakla, may nag-post kasi ako ng previous interview ko nung sa
Channel 5 tungkol sa yung kasama mo Scarborough sila Regina Shoal. Lay. Bakla hindi ko alam na si Regina Lay pala yung isa doon. In fairness, I'm really sorry sa tatlo kasi hindi ko kayo kilala kasi hindi naman kayo in-introduce sa akin. Hindi ko nga alam na si Gretchen Ho pala yung isa doon eh. Nagsabi nilang sa akin na friend ko na lalaki, uy, in-interview ka pala ni Gretchen Ho, crush ko pa naman yung si Gretchen Ho. Sabi ko, kasi si Gretchen Ho. Yeah, kasi sabi naman nila maganda daw si Gretchen Ho. Well, kung lalaki na nagsabing maganda si Gretchen Ho, sino ba naman ako, no? Hello. So sabi ko, well, in fairness, so hindi ko alam na si Regina Lay para yon. So, di ba naloka ako? May pinuso ko, nakakaloka ka, Regina, yung chikahan nilang dalawa ni attorney, who's that? Baligod? Yung lawyer. Baligod, yung lawyer ng mga Marines. Di ba nagsagutan sila na hearsay lang yan. Tapos hindi ko alam na siya pala yung chika ko noon. Na siya pala yung siya yung nagsasabi na ano yung sabi, siya yung nag-opening sa akin na which has been debunked by ganyan. Tapos sabi ko, ay, maldita to Sabi ko, it's never, speaking of being debunked, it's never been debunked. How can you debunk something wherein you can ask someone to actually have a counter-argument? Then that's not proper debunk. Tapos, ganun, maldita talaga siya. Pero ako talaga, nung panahon in-interview niya ako, sabi ko talaga, maldita ka ha. So, di ba may ganyan lang kami na, sabi niya, wait, sabi, parang may ganituhan ata kami na sabi niya, wait a second. Sabi ko, no, you listen. Ganun lang yun. Si Regina Lay, nakabardahan din siya yung kay Greco Bellica. Yung nagtataka si Greco Bellica, akala ko ba ini-interview mo ako? Bakit ako ino-oppose? Ano yung interview na kay Bellica? Yung sabi, bakit akala ko ba ini-interview mo ako dito? Bakit mo ko ino-oppose? Hindi kasi yung kay Trillanes allegation with facts. Sabi ni Regina Lay. May facts daw. Allegation with facts. What? Hindi pa ganyan. Ako talaga kasi ako very mabait pa ako. Parang gusto ko maging civil ganyan. Pero nung pagkatapos ng isa kong una ko dating interview sa media na parang ganyan ang pala ha. Kaya after nun talaga trato na lang kita na para kitang kaibigan kung newscaster ka. So pag inano mo ako ng ganyan, no, you listen to me. Ganyan ko talaga. Ayoko na makipaggalangan. Oo, totoo. Ikaw magagalangin ng mga yan eh. Ito naman natin. Pero sir, kung yun po nagbago na ang lahat. Tangina nagbago. Basta trip nila magbago-bago na lang. Bago na lahat. Matagal na yun. Nagbago na ang lahat. Ang putang ina. Alam mo parang may switch. Hindi, akala, ang ano sa kanya is, ang tagal kasi ng writ of habeas corpus, no? Kasi nga, inano yun ni, ano yun eh, that's yung sulat niya kasi kay Inday, that is state policy. That is state policy. Hindi ba? Tapos nagbago-bago kayo. Kailan nagbago? Kailangan may bagong state policy. Oo. Kailangan may bagong state policy. Kaya nga sabi niya, akala ba namin sinira ang evidence? So bakit may witness kang proteksyonan? So ibig sabihin, pwedeng sa Pilipinas gawin yung kaso. Correct. Kung gusto nyo. Ayaw nyo, not because the courts cannot do it, because ayaw nyo lang na may kinalaman sa BBM. Kailangan talaga na may plus, Pero with this, ano pang plausible deniability ni BBM? Wala naman talagang plus. Lahat naman gusto ni BBM may plausible deniability. Alam ko na kung sino isa sa mga nag-strategist ito ni
BBM ng plausible deniability kasi ngayon ko lang narinig ginagamit ng mga tao yung plausible deniability kasi tinuro ko yan sa isang tao eh. Noon Alam ko. Sabihin ko sana, lagi nga itong binabanggit sa vlog niya noon eh. Hindi ba meron, di ba ewan ko kung narinig niya minsan nung nagla-live kami, tinanong niya ako, ano yung plausible deniability, ganyan. So, kaya nung narinig ko yung plausible, may mga plausible deniability. Bago uso, feeling ko, alam ko na kung sino isa sa mga tao nito na kailangan may plausible deniability. So, alam ko na kung sino. Kasi sa akin lang naman yan nalaman yon. So, parang ako, na parang, katsipan, hintayin ko na lang talaga na kainin ko yun ng mga cholesterol sa katawan. True. So, ang eksena, lahat naman kailangan may plausible deniability si BBM sa pagnanakaw, sa pagpadukot kay PRD, sa pangbabarubal kay Inday, ganyan. Pero it can only last so much because una-una, hindi ka kasing talino ng tatay mo, yung tatay mo nga. It's all gonna crumble one day. Ako talaga, wait and see na lang ako kasi yan parang isang bulate na lang hindi pumipirma. Isang bulate na lang hindi pumipirma. Totoo. Ayan. Tapusin natin yung video. Totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang yun eh. Parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa. Ginawang isang affidavit. Hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth. The whole truth and nothing but the truth. And of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Na kayo raw ay Anyway, ayun. Tapos, in fairness kay Boying, tama naman siya doon. Na one person, one affidavit. Kasi, iba-iba naman kayo ng personal knowledge. In fairness sa kanya doon, in fairness sa'yo doon, Boying. That's what I said earlier eh. Diba? Yan din in fairness sa'yo. Pero kasi yung affidavit nila yan, ng group affidavit, I think it is for, I don't know. I don't know the strategy. Simpler na kwento. Simpler presentation, no? Kasi gusto na nila, kasi presenta nila ito sa media, ganyan. And I think kasi, siguro din, actually, in fairness din naman, kay Baligon, makikita mo sa affidavit kung sino yung nagnanarrate. How about kung sino yung nagnanarrate sa affidavit. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi mo alam kung sino yung may knowledge doon kasi may nakalagay kung sino eh. May pangalan eh. So ibig sabihin hindi mo siya binanggit. So all I can say is ano to sabi ni Beck Manalo, pati deads na si Enrile. Naalala ko sabi ni Sal Rogando, kapag na-deads na si Enrile, magkakaloko-loko ang mga decision making ni Bongbong Marcos. Did I say that on yes, publicly? Publicly? Did I say that publicly? I was alive. Am I correct or am I not correct? Anyway, so, ako talaga, hindi, magtataka ako kung yung mga Pilipino, I think kasi silent ang mga Pilipino ngayon kasi hirap sa buhay. Pero I really think deep inside ang mga Pilipino, galit na galit. What do you think? What do you think pag may nakakausap kayo, may kainuman kayo, like, total stranger na punta sa politika? Kasi, especially about this Maleta, who still believes the media and
and this politician shit. Do you think na mga Pilipino is may puot? May puot na ngayon, naghihintay na lang ng 2028. Ganyan. Pinapanginoon si Duterte. Yung, hindi pa sila makasabay dun sa politika ng mga taong aligned kay PRRD. So, parang marami ba? nila, yung marami pa ba ang mga DDH? Hindi, they are not necessarily DDH. They are not DDH. Pero, kumbaga, parang ang feeling nila, yung mga galit na galit doon sa mga ganong bagay, yung mga galit na galit sa mga, hindi mga Duterte supporters yan, yung mga galit na galit. Hindi pa sila makasabay doon sa usapan. So parang ang feeling nila, hanggang doon lang yung kwento, na partisan lang yung kwento. Ganon. Pero alam mo, yung situation kasi ngayon, Joey, parang situation 2016, nung unang tumakbo si Digong. Oo. Ganon din naman yun. May mga talagang dilaw, di ba dilaw tawag sa kanila. Tapos meron talagang diehard Duterte noon. Kaunti nga lang nun ang mga tagapagtanggol ni Digong eh. Kaunti lang nun. Oo. Yung vocal. Mas grabe nun, girl, kakaunti lang yun eh. Tapos kalaban mo, dilaw na 30 years, tapos ito si Digong, bakla. Ilang buwan ka pa lang, 3 buwan ka pa lang nasa limelight, tapos, di ba, mas matindi yung laban nun, mas mahirap. Kasi ngayon, ako ngayon kasi, I don't know, kayo ba, is there a day na may makikita kayong reels na hindi about kay Sara? Tapos naluloka ako, ang daming likes. Tapos hindi ko kilala yung content creator. So sabi ko, oo, totoo. Ang dami ng ganyan, oo, ang dami ng ganyan. Sila talaga ang backbone. Sabi ko, ang dami naman itong likes. Milyon. Dapat ang daming views, milyon. So, iba na ngayon, ang dami ng tagapagtanggol ni Sara. Mas maraming tagapagtanggol si Sara. Unlike then, no, na nakita namin kayo na lumago eh. Diba? From zero to having a huge leading voice talaga. Nakita, kumbaga kami no na nagbabasa sa inyo, nakita namin yung growth ninyo as a platform as well. Yung mga ngayon, yun tama ka ngayon, magugulat ka rin, pero ay, sino to? Ang bongga, dami niya ng followers, dami niya ng sikat na, ganon. On their own. Oo. Oo. So, ibig sabihin, marami talaga, ha? Kaya nga, sabi ko, ang tina-target nila, yung mga tina-target nyo ng mga Duterte. Ayan, you're back, Balakuba. I'm sorry, bigla ka nawala. Ano yung sinasabi ko? Actually, ang mga tina-target nilang mga Duterte supporters, itong PCIJ, ganyan, ang mga tina-target nyo, yung mga tina-follow nyo rin. True. Bakla sabi nila, uy, pinost, bakla pina-follow mo kasi sila. So, ako talaga, well, I really think that kayo na mga PCIJ or whatever, you are secretly a fan of Duterte-aligned content creators. True. Nakakaloka to si PCIJ. Nakita mo na ba yung content ni Regina Cabato? Yung ang dami na Regina. Okay. And then, meron siyang drama. So, di ba nag-post niya itong PCIJ na mga red flags na, is that a pro-China propaganda? Kinembular. Kasama to dun sa yung pinost nila na, ito ang mga patunay, minapa namin. Si Joey ang unang-unang nag-share. Si Joey ang unang nag-share ng mga Chinese post, Chinese embassy post, ganyan. Identify talaga ako, Bax. Ayan, ito si Regine Cabato. Hindi, kaya alam mo na yung ginagawa talaga nila, girl. Alam mo yung pangkuha lang ng airtime. Wala talaga silang they have nothing. Girl, they have nothing. Pupunta sa page nila kung hindi sila magbabanggit ng Duterte. Sabi ko nga,
Oo. Share. And yung Alam mo, nila, hindi yung ano nila na ito ang pro-China propaganda, ganito gumalaw ang China. Na parang, wala man lang na parang dahil shinare. ito yung nakakatawa. Teka lang center, ayan. Ito yung nakakatawa. Alam mo ba yung shinare ko na kembot ng, ito yung post ng PCIJ, di ba? So, ayan, we tracked how the Chinese Embassy Manila and Duterte partisan gang up on PCIJ. Pinagkaisahan daw. Gang up! Di ba gang up? Gang bang! Yun talaga yung word niya, no? They gang up on me. Kailangan talaga victimhood yung language. Bakla, they didn't gang up on you. What do you think will happen to you if you put 5 people, nilait mo 5 tao? Ano sa tingin mo, hindi ka lalait din ng 5 in return? Kaya nga, yung PCIJ, alam mo, yung PCIJ, naging siya, girl, ano ba to? Mas malala pa nga to sa elementary, student paper. Oo. Tanga-tanga. Naging siya, girl. Naging diary of an insecure 13-year-old girl in, I don't know, in some all-girls school in Cabanatuan, ganyan, gano'n. Ito? Ayan. Nagbardago lang kasi yung PCIJ at saka yung Chinese Embassy, di ba? On February 21, PCIJ posted an explainer video on pro-China disinformation. Kaputahan kasi yung pro-China, yung mga, nakita mo na yon yung video na yon. So, the Chinese Embassy didn't like that story. Ayan. Accusing PCIJ of being a tool of the US government. They shared a Facebook post quoting the embassy spokesperson, timestamp 11:34 p.m. on February 25. Within minutes, pro-Duterte influencers shared and commented on the post in a pattern eerily similar to the pro-China online influence operation we exposed in our story. Actually, wala kayong na-expose na na pro-China influence operations. Wala silang sinasabi. Wala silang na-expose. True. Eto, Bax. Ayan. Eto. Diniding nila ako, Bax, dahil shinare ko yung post ng Chinese Embassy. Ayan. Tapos ang sabi ko lang dun. Shinare ko lang sabi, the post nakakaloka nito, the post was shared more than 400 times. Tapos, patingin nga kung ilan yung tapos binilang din nila sa 407 kung sino ang pro-Duterte. While more Filipinos were asleep, 107 accounts shared. Parang mali ang math. So, tapos biglang, 107 accounts shared the Chinese embassy's post. These accounts together, they have nearly 3 million followers. 107 accounts, 3 million. Sino yung 107 na yan? Ang dami naman followers. Tapos, these shares guaranteed the post spread in the pro-Duterte information ecosystem by the time their followers wake up. Actually, no. It doesn't guarantee, actually. Wala. Kasi, yung mga followers ko, hindi nga, naluloko nga sila. Akala nila, minsan hindi ako nagpo-post eh. Oo, actually, kasi hindi ka nga nakikita eh. Hindi ka nakikita kasi nga, kahit ako, hindi rin naman ako nakikita kung hindi ako pupuntahan eh. Hindi ka nakita kung hindi ka pupuntahan. Actually, tapos sabi niya, in the span of 24 hours, the post was shared more than 400 times. Okay, and then, pero yung mga nila, guaranteed. So, 107, girl, alam mo yung napakapilit ng kwento. Actually, girl, parang hindi ka makaranas ng 107 shares? Or hindi na sila nakaranas. Hindi talaga sila nakaranas kasi yung huli nila 40 likes.
So parang, 107? 3 million views? Bakla, hindi mo alam ang social media. 107 shares, magiging 3 million views. 3 mil. Sasabihin mo 3 million. Bakla, hindi ganun ang social media. Ang sarap tuktukan na parang, mga tanga kayo, gawin nyo kasing interesting yung report ninyo para merong mag-share. Kita mo, At saka manood ng ano ninyo. Kita mo PCIJ, alam mo PCIJ, halatang wala kayong alam sa social. Kita mo, ilan lang yung shares niyan. Tingnan mo, ilan lang shares? 134. So, kung hindi talaga about Duterte yung topic nila, walang mag-share kasi walang magagalit. Totoo. Ayan, Duterte, 1.9 shares. PCIJ Chinese Embassy, 621. Kasi sikat tong bardagulan nila eh. Remembering EDSA, 134. Duterte, marami yan. Duterte, marami na naman. Ayan, Duterte, marami na naman. Ito. Bakit marami share kasi ito? Kasi marami nagalit dyan. Oo. Ayun. Tapos, ayan. Ito, kita mo. Journalist. 91. Alam mo, maganda gawa ng expose. Political dynasty. Wala nang pumapansin sa 493. 493, wala pakialam. Ito, 7. 27. Alam mo magandang gawa ng expose? Alam mo magandang gawa ng expose? How socially irrelevant, how people use Duterte in order to boost up their engagement on social media. Totoo. Kasi, actually, ang magandang gawin, i-content analysis ang PCIJ. What would be the performance? Ilan ang post sila about Duterte at ilan ang post sila na hindi. At tingnan natin yung metrics. Iko-compare natin ang metrics. Yes. Pero actually, alam na natin by cursory analysis ngayon kung sinong may addict, kung sinong addict dyan, pwede nyo puntahan yung PCIJ at gawin ninyo. Pero just by looking at few samples, we can already have an idea na PCIJ become relevant only pag binabanggit nila ang Duterte, pro-Duterte. Girl, yung China piece nila, hindi walang papansin nun kung hindi nila idikit sa Duterte. Correct. Guaranteed yan. Kung walang nakalagay na pro-Duterte, walang papansin sa piece niyo. Ibig sabihin talaga, kayo taga-PCIJ, you are a bunch of losers. You are just talking to each other para mapansin kayo at maging relevant sa social media. Kailangan nyo atakihin. You need to attack the relevant on social media. At hindi kayo yon. Tapos yung parang, putang ina, nag-investigate ba talaga to? Di may pag-ganyan-ganyan sila. Tapos, nagagalit sila kasi shinare ko yung content ng Chinese Embassy. Na parang, yun lang palang gusto. Share. You could have asked nicely, PCIJ, para sinishare ko kayo. Diba? You could have asked nicely. Actually, ano ba tungkol ba yung content na yon? Chinese Embassy poster battle. Actually, shinare mo yan habang nagchichikahan ata tayo about... Oo. True. Yun yung, nag-post kasi nag-post yung Chinese Embassy na, sinasabi niyo ako nagpapapropaganda, kayo yung ang tawag dito, kayo PCIJ, known kayo, nabayad kayo ng NED, tapos nag-post ng resibo yung Chinese Embassy na receive nila 18, 19, pero wala siya, hindi nila ni-refute. Hindi. Sabi nila nakaka-receive raw sila, meron silang very, very vague rebuttal doon sa meron silang very, very vague rebuttal doon sa, ito. Nasabi nila, ito, we regret that the Chinese Embassy has resorted to accusing PCIJ and PCIJ contributor Regine Cabato of being tools of US propaganda after we release a video explainer of pro-China disinformation. The PCIJ receives funding from multiple sources, including from UN organizations.
So sinabi niya, naka-receive daw sila ng multiple sources including from UN organization. So sino nga yung multiple sources? Si yung UN organization. Ina nyo? At ito nakakaloko, and yet we have watched as Duterte partisans amplify the Chinese embassy's allegation. So parang, girl, how can you watch them amplify something if you are not closely watching these people? If you are, kung hindi ka troll farm, bakla you need to be a troll farm in order to be 24/7. In order to be 24/7, nakatuto ka sa mga yan. Oo. So, ibig sabihin, gumagawa ka ng story, gumagawa kayo ng story. Ikalawa, wala silang rebuttal. That's correct. Wala no, we did not receive money from Ned. Wala man lang ganon. Oo, wala diba? Wala silang rebuttal. Kasi ang proper rebuttal nun is sinungaling ang Emerald kasi hindi kami tumatanggap ng pera sa Ned. Ganun lang kasimple yun eh. Eh, kung sabi ko talaga sa kanila, sinungaling kayo. Talagang sasabihin sa kanila, sinungaling kayo. Hallucination yung merong operation, ganyan, ganito. Kasi wala naman kayo inaano kundi nag-share lang. Eh, manamang kung pare-pareho ng paniniwala yung mga tao, pare-pareho i-share nila. Alam niyo, the simplest explanation is always the best explanation unless you have overwhelming evidence. The simplest explanation doesn't hold up. Eh kasi di ba gano'n naman sa social media. Dito gano'n naman sa social media. Kung pare-pareho ang paniniwala, malamang pare-pareho ang ma-share nila. Ganun po yun. Ganun po yung PCIJ. Matatanda na ba kayo? Ano ba kayo? Ngayon lang ba kayo ngayon lang ba kayo gumamit ng Facebook? True. Anyway, ayun na nga, ang tawag dito. Kaloka. Ito kasi si Chinese Embassy. Ito yung post ni Chinese Embassy, nagigil si PCIJ. It is worth noting that this source of the Philippine Center of Investigative Journalism is funded by the U.S. National Endowment for Democracy, widely seen as white glove of the U.S. government. The NED has long been involved in interfering in other countries' internal affairs, stoking division and confrontation, and influencing public opinion under the banner of promoting democracy. Ayan. So, inisa-isa ngayon ni Chinese Embassy yung, Philippines Center for Media and Freedom Responsibility, Inc. 76,000. Philippine Center of Investigative Journalism, $56,000. PCIJ, again, 75,000, 2018. 2020, $116,600 US. PCIJ again. 2021, $92,200. Alam mo recently lang nagalit yung China sa NED. Hindi yan for a very long time kasi dati, alam mo may mga NGOs pa dito sa China na funded ng NED. Or funded ng USAID, ganyan. Dami. For a very long time hanggang na-imbyer na yung China. Binana sila lahat. Yung mga organization na tumatanggap binuwag. Kasi nga parang bakit di ba ang usapan kayo philanthropic? Bakit nagugulo na kayo sa politika? So hanggang ban lahat 'yan. Kaya hindi sila makaporma eh. Kaya alam tungkol sa NED, ang kailangan mo diyang listen up, Russia, China, Latin American countries, ganyan. Because they know how NED operates in their country. Mga Pilipino lang naman ang walang alam kasi nga, the mainstream media are also funded. Kasi sa ibang bansa, kasi hindi mainstream media yung funded eh. Kaya, they could report about NED activities. Eh sa Pilipinas kasi, yung mainstream media funded din ng NED. Sa Chinese Embassy po nananawagan po ako, yung bayad nyo po, okay na po ako sa BYD Shark. Hindi nga siya eh. It's very, hindi, alam mo kung bakit nila ginaganyan yung social media, ng media. Ano rin yan, girl?
tumatanggap sila ng bayad talaga sa NED. Siyempre, ang NED, kailangan, kailangan, pakita nyo kung paano kunwari gumagalaw ang China. So, kailangan lang nila ng material. Ganyan ang NGO. Kasi NGO, di ba yung PCIJ? Ganyan ang NGO. May funding yan. China operations in foreign countries. Ganyan, may ganyang program. So, ikaw na NGO ka, mag-a-apply ka ng pera. At kailangan mo ng deliverables. So, yan na yung deliverables nila, Joey. Maawa na tayo, yun na lang kinabubuhay nila. Deliverables nila tayo. Pero sana naman, pero yung bayad, di pagkatapos kami yung sasabihan yung bayad, gago ba kayo? Tangina nyo. Dapat kung sasabihan nyo kami bayad, sasabihin nyo rin kung saan kukunin yung pera. Diba? Ganon dapat. Bayad kayo. Saan kukunin yung pera? Kailangan nila ng deliverables. Kailangan nila ng deliverables doon sa project. Kasi ngayon, di ba may funding nga dyan ang US government about anti-China emirate. So, kailangan nila ng deliverables. Tapos, tayo ang deliverables nila. O, kita nyo na ito, ganito sila umeklat. So, parang, syempre, alam mo naman yung corruption dyan, no, sa NED and USAID. In-expose yan ng DOGE. And, so sila, hindi naman nila bin-verify kung totoo yung report na natatanggap nila sa mga NGO na tumatanggap ng funding. So parang, okay, ito na, insertion na natin, ganyan. So tuloy-tuloy ang pera. Kaya nga wala silang ito lang yung investigation na walang investigation. Na parang saan tumatanggap? Alam mo yung kailangan talaga may ipagtagpi-tagpiin ng sobrang nipis ng pagkakatagpi-tagpi. Sobrang nipis ng pagkakatagpi-tagpi nila na IJPH event ng PCIJ noong April 30 to May 2, 2024. And they were actually publicly acknowledging that the IJCon is supported by National Endowment for Democracy. It's funded by National Endowment, funded by the CIA. Correct. They were publicly, PCIJ Board Editors Chairman Howie Severino will deliver the keynote. Ayan. So ano nga sila? Funded nga kayo. So, hindi na pwedeng, you are funded by the US government. So, paano mo sasabihin independent ka? Funded ka ng gobyerno. Oo. So, ayun na nga. Funded kayo ng NED? Ng US government? Pero, ano mo sabihin ko? What I'm gonna say is, in fairness naman, sa PCIJ and everything, I really don't think that they personally believe this. Trabaho lang sila. And kasi nga, pag journalist ka talaga, kung matino ka na journalist, hindi ka talaga, wala talagang pag-asa sa Pilipinas. Mahina. So, kailangan mong maging PR operator ng kung sino-sino. So, right now, they are the PR operator of the US, PR operator of kung PR, pero huwag ka na magsabi ng independent non-profit, di ba? Huwag ka na magsabi ng independent non-profit. Well, that's part of the cover, no? Philippine cover as investigative journalist. Ganyan ang PCIJ. So, that's the thing. That's the thing about the people part of PCIJ. Hindi mga talagang wala naman silang they gone are the days of the real work of PCIJ ng mga bata tayo nung 90s. Kasi nung mga gawa nila nung 90s, kakaiba, girl. Complete talagang buwis buhay. Buwis buhay. Ito talaga bakla. Nag-ipon ka lang ng Facebook post at nagbilang ka lang ng shares. Investigative journalism na po to. Bakit daw gising ng unang-una raw sa madaling araw, ako ang nag-share. 12:02 a.m. At 12:02. And nakalive yan. I remember that.
I remember at that time, naka-live tayo, and then, pinag-uusapan natin yung bardahan ng Chinese Embassy and others. Tapos, may nagsabi dito sa comment na may barda na naman ng Chinese Embassy ngayon against PCIJ. Tapos, I remember, pinuntahan mo yan. Sabi ko, patingnan nga. And then, it was true, may bardahan. And then, pinost niya. Pero, yung true sas, dati idol ko mga taga PCIJ kasi tingin ko magagaling sila. Kasi nga iba yung PCIJ nung 90s at iba yung PCIJ now. Nung 90s kasi talaga, mabusisi yung kanilang investigation. Ito kasi, admirable yung work nila noon. Actually, I look up to them at the time kasi nga, sino po ba yung mga panahon nung panahon na yun? Iba na kasi ngayon eh. Pero ngayon kasi, PR work. It's PR work na lang talaga sila. So, si Joey, si Mark, si Ana. Sino si Real Enlighten? Who is Real Enlighten? Bakla meron silang mga meron silang mga page na hindi natin alam. Real Enlighten. Hanapin natin. Hindi na namin kilala to eh. Sino to? Real 420. Ang dami niyang followers, oh. Yeah, pero wala namang nagla-like dito. Sino to? Oo. About category. Sino ito? Tapos ano lang siya, yung share lang siya ng video, oh. Share ng video. Wala. Real Enlighten. Pero marami siyang followers. Hindi, baka to girl? Hindi ko nga kilala to eh. Hindi ko rin kilala. Ano ba? I think to? Hindi ko baka siya pinafollow. Pa-follow na kita. Kasi magkasama tayong minention. So, vlog siya. Parang mga taga Davao. Kasi yung dami kong friend na taga Davao na. Friends who are following. Ang daming, may mga friends ako na follow. May mga taga Davao, taga Cebu. Baka mga taga to? Mga Bisaya. Bisaya. Ano lang ngayon? Parang yung yung avid viewer tapos nagka-cut ng mga videos, ganyan. Ayun. Oo. Yung mga content recontent creators. Recontent creators. Ay, wala akong sa recontent creators ha. Bongga kayo mga recontent creators. Pero ganon, recontent siya, nagpo-post siya, pero bakla wala nga tong wala nga who funds who, follow the mind trail. Kailan siya? 12, baka feeling ko to sa atin, girl. Baka reader to na nanood nung panahon na nanonood ka. Nagchichika ka. Oo. Kaya ako yung first owner niya, no? Oo. Pero ang eksena nito is so baka hindi man lang niya nakita. Tingnan mo yung Real Enlighten na posting. 9 likes, 1 reshare nung share niya. So tapos ang claim nila, dahil dito 3 million ang makakakita, ganyan. Bakla, wala. No? So ibig sabihin, ganito na. Alam mo, hindi nila alam kung paano gumagana ang social media. And they actually, if you want talaga na bonggang-bongga ka, na makikita ka ng mga tao, alam mo, ang kukunin mo talaga yung may active yung mga operations, PR operations,
Baka expose yun. Parang sabihin na natin na may PR operations ng isang bansa sa isang bansa. Is that even a story? Like, is that even a story? Diba? Ano yan? To be honest, if a country has a PR operations in another country, is that even a story? Is that like, wow, my God, is that something that you should be like that? Or story lang siya kasi nga, yun yung story na gustong bayaran ng funder ninyo. Aminin niyo yan, mga Bex, di ba? Anyway, nakakaloka lang. Kasi, ang simple ng problema ng investigative. Paano magiging investigative? Hindi mo nga kinausap yung inaakusahan mo. Oo nga. Di ba lang nagtanong, Joey, bakit ka gising ng madaling araw? Di ba? Oo. Di ba ganyan ng mga journalists, di ba? Pag may inaakusahan sila, tapos pero may ilalagay nila doon na we tried contacting Kemerut but to no avail. Ito talaga, baka wala talaga siyang kusa, di ba? Oo. Dinaan nila sa quote card yung investigation nila eh. Dinaan nila sa quote card at saka poster yung investigation. Hindi ganon, Diyos ko. Gusto lang nila discredit sila Joey and Mark. Well, madali lang naman yun eh. I-debunk nila ng maayos yung sinabi ng Chinese Embassy, Manila. Debunk nila ng maayos. Hindi nga nila dinibunk. Hindi nila madedebunk. Ang ginawa na lang nila, nagalit na lang sila sa mga nag-repost. True. Di ba? Kasi sinasabi mo, may binabayaran ng Chinese Embassy, ito mga binabayaran nila. Ngayon, sabi, sino yung binabayaran? Kayo, wala kayong resibo katulad ng China. Ang China may resibo sila na bayad kayo at itong operations ninyo. Pero sila, wala silang pakita na, kita mo, ito ang mga bayad sa mga to, ito ng taong ito ng taong to. So between those na merong resibo at walang resibo, doon ka sa may resibo. Alam mo, madali lang yun eh. Alam mo kung investigative journalist ako, sabihin ko na, ito, binabayaran ng China, ganyan. Una-una, magkano yung binabayad? Una-una, magkano? Kasi pag sinabi mong binabayaran, ibig sabihin, you have knowledge kung magkano ang binabayad. Alam mo, pwede mo sasabihin mo na binabayaran, tapos hindi mo alam kung magkano. Oo nga. Kunwari yung China, sinabi niya may presyo, 76,000, 112,000, may ganon-ganon. Diba? May ganon. Kasi, you cannot say na, parang sinabi mo, may tinitinda si Joey. Pero hindi mo sasabihin kung ano yung tinitinda. Bakla, ano ba? Parang mo sabi, may tinitinda ko. Diba? Or, alam mo ba si Joey, nagpapabayad ito sa Torjak. Hindi, sa Torjak, sabihin natin ganyan. Mga chinichismis ka sa high school ka. Alam mo si Joey, nagpapabayad sa Torjak. Talaga? Paano mo nasabi? Kasi ganito, ito yung buo yung kwento, bakla. Hindi mo pwedeng Hindi yung binabayaran sila kasi pinopost. Bakla. Sinasabi mo, nagpo-post sila kasi binabayaran sila. Ngayon, sasabihin mo, dapat, ito ang bayaran. Ganun lang kasimple yun eh. Ito ang bayaran, etc. Pero, pag may sakit kasi sila na parang amazed sila sa sarili nila. Na para bagang ang ibang tao hindi po pwedeng makaisip ng iba na reasonable kasi sila lang dapat yung nakakaisip ng mga reasonableng bagay. So therefore, kapag nag-agree ka sa China, hindi yun pwedeng mangyari. You must be paid to agree with them. You must be paid. You must be part of the propaganda, the ecosystem, kenembular, ganyan. Bex, baka kaya ka hindi nasama dun sa ecosystem. Actually, kasama nga kayo sa ecosystem eh. Yung PCIJ. Kasama. Kasi Duterte nga kayo ng Duterte eh. Diba? Feeling ko talaga yung PCIJ.
kasama talaga kayo sa Alam mo, PCIJ. Kasama kayo alam sa mo, Duterte feeling ko sa PCIJ. Kasi yung mga journalists, minsan nagagalit yan sa mga vloggers. Kasi, pag may mga racket kasi minsan, imbis na yung mga journalists yung nakakakuha mga vloggers. Halimbawa, di ba merong mga media emirate exchange with China? Sino man nagalit na may kasamang vloggers? Mainstream media yung nagalit. Kasi bakit may kasama kaming vloggers, media vloggers? Eh, di ba mga mainstream media kasama din sila dun sa tour sa China? Kasama ni Attorney Trixie, yung parang isang cultural kinembular na na training seminar whatever. Ganon. Kasama ni Attorney Trixie din, Manila Bulletin, mga taga Di ba yung media meron? Di ba yung media nga meron nga silang bakit kasama yan? Hindi naman yan media, ganyan. So, meron silang asim sa mga vloggers. Pero, kaya nga di ba nung sa Congress, bakit yung mga vloggers yung galit kayo pero hindi dun sa mainstream media nakasama dun sa same program? Kaya alam mo na. So, yung vloggers doon bayad, pero kayo hindi kayo bayad. Pareho na naman kayo pinuntahan. True. Diyos ko. Yun. Pareho lang kayo ng event na pinuntahan. Or baka nga nagkabayaran tapos hindi kayo binayaran. Charot. Baka yun ang dahilan. Diyos me. Ayun. Ako ewan ko lang yung mga nagsasabi ng bayad-bayad. Sabihin nyo sa akin kung nasa niya para hindi ako nagpapadeliver sa mga ganitong food. para hindi ka nagpapaabuloy, no? Para hindi ako nagpapaabuloy. Sabihin nyo sa akin kung saan yan. Alam mo, ganito na yung investigative journalism eh. Kung talagang sasabi nagbabayad, dapat ang ginagawa nyo, ito po ang buhay niya dati. Ngayon, ito na ang buhay niya ngayon, ito lang naman ang ginagawa niya sa buhay. Yun ang magandang investigative journalism. Kasi makikita mo na, kasi ganito, kung hindi mo mai-establish kung paano binayaran, may establish mo yung effect ng bayad. Kahit paano, correct. Yung parang, yes, of course. Siyempre, ganyan. Bakla, may pupuntahan yung bayad. Ikaw ba kung binayaran ka, hindi ba ikaw nagkapera ka, malamang yung event na nagkapera ka, magkakaroon to ng consequence. Makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng ganito, makaganyan ka. Kaya kung hindi mo ma-establish yung money flowing into, i-establish mo yung money flowing out of. Kasi dahil may lumabas, may pumasok. Ganun lang yan. Kahit sa sex, kung may pumasok, may lalabas. True. Diyos ko. Ako sa'yo, PCIJ. Sabi kayo, PCIJ, imbestigahan yung buhay nito, ni Joey, ni Mark. Ako, imbestigahan nyo, sabihin nyo, itong buhay nila dati, nagdidildil lang sila ng asin. Ano sila, kumakain lang sila ng pagbag noong mga panahon na to. Tapos, since nagpupunsa sila ng about China, nagkaroon na sila ng ganito, and it cannot be justified by their livelihood. Ganon ang investigative journalism. Hindi yung, nagpo-post sila, binayaran sila. Bakla. Sharing nila ang post ng China. Bakit parang, talaga umiiyak ka kasi shinare ko yung post ng Chinese Embassy. I-share ko nga nang i-share hanggang sa mga i-vlog kayo. Putang i-share ko pati yung mga post nila na hindi connected sa pinag-uusap, i-share ko.